Nakikita na ba kayo ng ganito? Ito yung purot sa amin, yung binababad sa tubig. Ito ipapakita ko sa inyo kung ano itsura nito. Ayan, parang mga kulot-kulot ang itsura niya. Ang ginagawa dito muna ay, syempre babalatan muna. Tapos, pagkabalat ay ibababad sa tubig. At pagkababad ay ibibilad, tsaka na pwedeng lutuin. Ganito ang itsura niya pag nababalatan na. Ayan. Ang ginagawa dyan ay kailangan munang ibabad sa tubig. So, ayan, kung makikita nyo yung tubig na yan, parang gatas na siya. Kaya binabalawan ng ayos. Para walang makuha ang sakit pag makain natin ito. Pag malinaw na, pwede na siyang ibilad sa araw. Masarap to pag niluluto. Tandang-tanda ko to kasi dati mahilig magluto yung lola ko ng ganito. Pag natitikman ko nga to dati, basta masarap siya, kakaiba yung lasa niya. Ayan, sino na nagka-experience kumain sa inyo ng ganito? Kalos o di kaya kurot ang tawag dito? Alam niyo ba yung mga yung nagsasabing matatanda dati, nung unang panahon ng taggutom nila noon, ito ang naging pantawid gutom nila. Pero mahirap ang proseso nito. Bago mo makain ay kailangan mo muna talaga ibabad ito ng matagal. Kailangan talaga sundin yung proseso nito bago lutuin kasi kung hindi mo masusunod ay pwede kang magkasakit. Ibababad niya ito ng mga ilang araw sa tubig at pagkatapos mababad ay ibibilad naman ito sa araw. Madalas na paggaluto lang nito ay nilalagyan lang ng gata. Alam niyo ba yung panahon ng tagutom dati ay ito daw yung ginagamit nila bilang alternatibo sa kanin. Ito yung pagkain dati na kailangan mo muna mag-antay ng mga ilang araw bago mo makain. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito sa ibang lugar pero dito sa aming probinsya ay kurot ang tawag nito sa amin. May mga katutubong mangyan pa na nagawa nito kasi mahirap talaga ang buhay doon. Ito yung ginagawa nila. Madalas nga ito binabanlawan doon sa may mga sapa tulad nito. Kailangan talaga mabanlawan ng ayos kasi posible nga makakuha ng sakit pag hindi mababanlawan ng ayos. So ayan, para mapiga ng ayos, ibinalot lang sa kulambo tapos inapak-apakan para mawala yung mga dagta-dagta. Tapos nga mabanlawan ng ayos ay ibibilad na nila ito sa araw hanggang sa matuyo na ito. Hindi pa nga natatapos siya yung proseso. Pag matuyo naman ay ibababad naman ito ng mga 2 oras bago lutuin. So yun, ito yung mga ginagawang pamalit nila sa kanin, lalo-lalo na pag wala na talaga silang bigas. Kasi nga nasa kabundukan nga, mahirap ang buhay talaga doon. So ayun, napakaswerte ko dahil nakakita pa ako nito dito. Ayan, sa mga bukid-bukid mo nga lang may makikita yung mga ganito. Kaya ang swerte ko nakakita ako ng ganito. Ang tawag nito ay root crab or kurot kung tawagin sa amin.